Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating po mga tagapakinig dito po at sumusubaybay dito po sa Paranaque Net Radio Worldwide. Tulad ng dati, bago po natin umpisa ng ating palatuntunan na kontrapunto, tayo po muna may magbigay galang sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon namin, nakakapangyarihan, salamat po sa pagkakataon binigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Magkaroon po ng pagkakataon na makapaghayag po ng mga bagay na may kinalaman po sa pangyayari natin. Alam po namin na napakahalaga ito upang magkaroon po ng kaisipan ang bawat isa kung ano po mga pangyayari at bakit ganito, at hindi po sila umaasa sa mga mali, misinformation, disinformation. Ang layunin po natin ay ibigay po lamang ang tunay na katotohanan sa mga pangyayari bumabalot sa ating lipunan sa ngayon. Yun po, ito po yung ginagawa namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Yun po, minsan napansin po natin na itong mga nakaraang araw ay nagkaroon po ng mga kontrobersya dito po sa ating bayan. Nagsimula po noong Marso 11 na kung saan nabigla tayo na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay bumalik galing po ng Hong Kong. Siya po ay nagpunta roon bilang panauhin ng mga OFW, makapagsalita at ikampanya ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Nung kinabukasan, Marso 11, nalaman po rin naman natin na dumating ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa airport Naya 3, oras alas 9:20 ng umaga. Nang nasa pababa na po siya po ay sinalubong po ng mga pulis sa pangunguna po ni General Torre. At siya po ay inimbitahan kasama ang kanyang mga kasamahan at asawa at anak na si Hanilet Abansenya at si Kitty Duterte. Binimbitan sila sa lounge po ng Villamor Air Base. Nagtataka si Pangulo bakit daw siya may mga pulis at dinala lang siya doon. Sabi niya, ano bang kasalanan ko? Ang sabi po ni General Torre, papaliwanag po niya at isi-serve niya ang warrant of arrest sa ating Pangulo, dating Pangulo, pag nasa lounge na po siya ng Villamor Air Base. Yun na nga po, nang dumating doon, makapatapos makaupo, ay sinabi na ni General Torre ang kanyang pakay at ng kanyang mga kasamahan. Sinabihan niya na sila ang Interpol Manila ay tumanggap po ng isang impormasyon o kalatas through internet na nagsasabing mayroon na pong inilabas na warrant of arrest sa kanya. At kasama po roon ni General Torre ang ating pong mga opisyal ng Department of Justice, Prosecutor General Anthony Paul, doon po yata ang kasama niya. Mahalaga po ang pagpunta po roon ng mga taong taga DOJ, o pagkat sila po ang merong judicial authority, competent judicial authority, puro po ibigay at iserve ang warrant of arrest. Ibinigay po sa kanya at
siya po ay binasahan ng Miranda warning na ang binawad po pagka tayo po ay hinuli o sinerve ng warrant of arrest, sasabihin po sa atin bilang hinuli kung ano ang karapatan. May karapatang babasahin sa iyo, may karapatang kang tumahimik, at babasahin ang bintang o akusasyon laban sa iyo, at pwede kang kumuha ng sarili mong abogado, o kung wala ka naman ay bibigyan ka ng abogado. Ito po ay nasa Bill of Rights po yan na sinusunod po natin, at ito po minana natin sa ibang sa Amerika na kung saan na naroon po ang karamihan ng ating batas. Yan po tinatawag na Miranda Doctrine, upang ipagbigay sa iyo na mayroong ikaw ay ino-hold dahil ikaw ay may kasalanan, dahil sa ikaw ay may kasalanan, ikaw ay kanilang kukunin sa ayaw at sa gusto mo. Yung pagbabasa po ng Miranda warning ay sinasabi sa iyo, ito ang iyong karapatan. Kaya nga po, ganun na nangyari. Nabasahan na siya, tapos hindi pa puro natapos. Ang sabi po kasi ng mayroon pong reports na siya raw po ay pupuntan at magpapacheck up sa Cardinal Santos. Sabi naman ni General Torre ay di na kinakailangan kang pumunta sa Cardinal kahit meron ng ambulansya dyan. Pagkakaalam ko, kumuha po si Senator Bongo ng ambulansya upang dalahin po itong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cardinal. Sabi naman ni General Torre, hindi na kinakailangan kasi restricted na ang movement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nasa kustodiya na namin yan. Meron kami ritong mga doktor at nurse na para tumingin sa kanyang health condition. Ayun nga po, inanuan siya. Tapos nag-antay po ng ilang oras bago po naisagawa ang pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pribadong jet plane na inarkila ng ating pamahalaan upang idiretso na po sa Hague. Ayaw pong pumayag ng mga kasamahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Anilet, at gusto pang makapasok sa loob ni Senator Bongo. Hindi lang sila pinayagan. At ganun din po si Vice President Sara Duterte. Gusto rin po makapasok. At hindi sila pinapayagan. At sabi nga ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na karapatan niya kumuha ng abogado sapagkat ang kanyang anak na si Sara isang abogado, mayroon siyang right to confirm, makausap ang kanyang abogado. Pero nagmatigas po si General Torre, hindi po siya pumayag. Pinagmatigasan niya na walang papapasukin sa loob. Ganun na nga po nangyari. Nagkakaroon ng kukunin na isasakay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon po ng mga paghaharang. Nangyari nga po itong si Hanilet Abansenya, dahil sa paghaharang niya, napukpok niya sa ulo yung isa pong member na Special Action Force na babae. Nahampos pa ng kanyang cellphone sa ulo po, at kita po natin sa telebisyon na nagkasugat po yung babae. Tapos hindi lang po yan, at humarang din po si dating Executive Secretary Medialdea. Humarang siya para hindi ma-serve o makuha si dating Pangulong Duterte.
Pero narinig din po natin at nakita natin na sinabi ni General Torre na desidido siyang kunin ang narinig namin sinabi, hihilahin ko yan. Ibig sabihin, ito'y patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yun po, nag-antay sila, nagtagal kasi po, tatlo lamang ang dapat na sumama kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang isa rin po si Hanilet Abansenya na kanyang common law wife. Pero hindi po siya pumayag si Hanilet na sumama. So kinakailangan palitan po yung manifest ng eroplano. Pinalit po nila si dati Executive Secretary Salvador Medialdea. Kaya doon po nagtagal kasi hindi po talaga papayag ang mga piloto na may pasahero na hindi yun ang tunay na pangalan. Kasi yan po napakahalaga na identification. So, kung ano man ang mangyari, sasabihin ito yung mga taong naruroon. Pag hindi sinunod ng piloto, maaaring sa kaparusahan ay matanggal ang kanyang lisensya. Kaya napakigpit po nagtagal doon. At hindi lang yun, inantay pa rin yata yung pagpapalabas ng temporary restraining order o tinatawag po natin na petition or applications for issuance ng habeas corpus na ang gusto po ay magkaroon po ng TRO or permanent injunction. Ay ibig po sabihin ng habeas corpus na inuutusan po kung sino pong may hawak dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ilabas ang kanyang katawan sa korte. Ito po tinatawag na habeas corpus po. Yun ang tinatawag doon. Nakapag-file yata ng petition sila Attorney Israelito Torreon kasama pang ibang abogado sa Supreme Court. Ganap na alas 4:27 to be exact. Alas 4:27 minuto. Ang matanggap po yan ng Supreme Court dahil ito ay urgent, extra matters to be discussed by the Supreme Court. Ipinag-utos po ng ating Chief Justice Alexander Hismundo na irapol kaagad sa mga kasapi ng Supreme Court, yung mga Associate Justice. Ngayon po, nagkaroon nga ng raffle, diniscuss nila. Marahil sa na siguro, hindi na in person yon kasi mabilisan, tapos na ang oras ng pagtrabaho, mahigit ng alas 5 na, kaya siguro nag-virtual meeting na lang sila. Ganun ang nangyari, makatapos nilang pag-usapan, ay hindi po ibinigay ang kagustuhan ng kampo ni dating President Rodrigo Duterte. At petition din, nakasama sa petition, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaya yun po, at sa pangyayaring yun, lumipad na po patungo sa Dubai muna dahil yun yata ang kanyang parang transit point bago dumiretso ng Hague. Siguro baka magre-refuel doon, kaya doon muna sila nag-stay ng mga 5 hours at bago sila nakarating ng Netherlands. Ngayon, ito ang mga tanong na bumabalot sa atin. Ang tanong doon ay, tama ba ang ginawa ng ating pamahalaan na i-turn over ang suspect? Hindi pa akusado, suspect pa lang sa Interpol, International Police. Dahil sa sinasabi nila na
dapat dumaan po muna yan sa proseso ng batas. Ibabalidate muna ang kanilang warrant of arrest. I-verify muna ng local courts. Bibigyan muna ng pagkakataon ang akusado na i-challenge ang validity ng warrant of arrest. Sa pangkaraniwan po, kung ang Pilipinas po ay kasapi pa ng International Criminal Court, ICC, ito po ay karapatan ng isang member state na kasapi pa na hindi basta-basta ibibigay ang suspect na si Rodrigo Roa Duterte sapagkat ito po ay ipoprocess pa, ibabalidate pa, pag-aaralan pa ng husgado. So hindi basta-basta bago ibigay ang kustodiya sa International Police. Pero ang pangyayari po ay hindi na tayo kasapi. Kaya napurpit na pulo yung ganyang karapatan. Ito po ay binabanggit sa Rome Statute. Ang Rome Statute po, ito po ang gumawa ng International Criminal Court sa Rome Statute 59. Sa kadahilanang hindi na tayo kasapi, wala na po itong pagbe-verify, hindi na po itong i-challenge sa ating local court. Kaya immediately itatan over na po ito. Kaya sa aking pag-aanalisa, nakasalanan pala ito ng Pangulong Duterte rin. Sapagkat noong 2018, sa kasagsagan ng Dragon War, ipinatanggal niya ang Pilipinas sa bilang kasapi ng ICC. Ganun nga po nangyari. Yan 2018, nagpa-dismember tayo ng ICC. Pero ang effective po niyan after 1 year. Kaya effectively, noong 2019 na tayo bumitaw sa ICC. Kaya pag may nagtatanong, bakit ganon? Ibinigay ka agad. Meron tayo, we are a sovereign nation. Dapat binalidate muna sa korte yan. Nabigyan muna ng due process, pinag-aralan pa, hindi ka agad automatic ibibigay. Pwede ho yun kung tayo pa ay kasapi. Ito ay ini-enjoy, ang ganitong rights ay ini-enjoy po ito ng hindi kasapi, ng hindi member. Si Muammar Gaddafi po, ng diktador ng Libya, ay ganun din po. Hindi siya member, kaya kagad kinuha kagad siya ng International Criminal Court. So, kasalanan niya. Gawa nila yan. Kaya siya itinan-over kagad. Automatic na, wala nang pagbe-verify, wala nang pag-aanalisa ng korte. Ngayon naman po, sa issue, pumunta naman po tayo sa issue ng jurisdiction. Sina-challenge din po ng kampo ni dating Pangulong Duterte na wala na namang jurisdiction ng International Criminal Court sapagkat nag-withdraw ng Pilipinas noong 2018 which becomes effective noong 2019. Wala na, hindi na tayo sasakop, because we are sovereign nation. May sarili tayo. Bakit anong kanilang pangkapangyarihan? Nung pong ginawa ang Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC, tayo po ay isa sa mga original member niyan. Tayo po ay isa mga signatory. Signatory po tayo niyan. Na pagka ikaw ay kasapi ng ICC, may jurisdiction o sinusurrender mo na yung jurisdiction, sovereign rights sa ICC. Pagkat member ka na eh. Tapos sinasabi na
Nag-withdraw na kami. Oo, nag-withdraw na noong 2018 which become effective ng 29. Pero bilang kahit ka na hindi member, meron ka pa rin residual obligation para mapasailalim ng kapangyarihan o jurisdiction ng ICC. Ganun po ang nangyari doon. Kahit na tayo hindi member ng 2019 pababa hanggang 2011, member pa rin. Kasi nagkaroon po ng krimen. Nung umupo po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nang hindi na po siya member, nagkaroon po ng mga tinatawag natin ng mga extrajudicial killing. 2016, 17, 18. Nagkaroon na po riyan. Kaya kahit ka na bumitaw, naroon pa rin yung epekto ng membership mo. Ikaw pa ay iimbestigan sa mga pangyayaring yun. Kaya ito po ang batas na ito po ay nakarating po sa Korte Suprema at nagkaroon po ng unanimous decision ang mga kasapi po ng Supreme Court. Unanimous decision, lahat po sila ng member ay bumoto na ang ICC ay meron pa pong kapangyarihan na litisin ang isang inaakusahan. Ito nga po ay sa katauhan po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, yun po ang ating meron pa po silang jurisdiction. Pangalawa, ay doon po sa statute din natin na meron tayong tinatawag na local laws dito sa Republic Act 1951 sa Crimes Against Humanity na Philippine version po ito na kapag ka po ay meron pong ganyang crimes against humanity na nagsimula sa ICC at meron din dito sa Pilipinas, pwede pong i-waive ng Philippine government ang kanyang sovereign rights para ibigay po sa ICC. Yan po, kaya dalawang bagay na po yan na yung katwiran po ng na itinan over siya. Ang tanong ano ba yung sinasabing violation ng violation ng drug on war? Kasi unang Pangulo po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nagkaroon po ng mga patayan sa mga suspected drug dealer. So ulitin ko po, ito po ay mga suspected drug dealer, drug user. Karamihan po ay mga mahihirap ang mga involved po rito. Sinabi po itong EJK, at tinatawag po natin na EJK. Bakit EJK? Dahil ang ibig sabihin po ng EJK, extrajudicial killing. Extra dahil hindi na dumating sa korte kasi sa ating pong batas dito, kung ano man ang kasalanan mo, kailangan pong dumaan tayo sa korte. Hindi na po pinadaan doon. Judicial killing, judicial dapat dumaan muna sa husgado. Hindi na po. Yung pulis na po mismo ang pumapatay sa mga suspected drug pusher or user. Pinapatay po. Alam po ninyo na kahit na po isang user yan, kahit na po kriminal yan po ay hindi dapat patayin. Sapagkat wala naman tayo ditong parusang kamatayan. If ever magkaroon tayong parusang kamatayan, hindi sa ganyang pamamaraan na pulis mismo papatay. May mga death chamber po tayo. So, tapos bigyan po natin ng pagkakataon ng inaakusahan ng mga drug user o pusher ng pagkakataon magpaliwanag na siya ay hindi involved. Na walang po ng ganyan tinatawag natin due process. Due process po ang nangyayari po ang due process kapag ka ikaw ay binibigyan ng pagkakataon, ipaliwanag mo bakit ka hinuli.
Hindi basta-basta na ikaw ay nakita na may ginagawang criminal acts tulad ng pagbibenta ng droga o paggamit nun, ikaw ay karapat dapat ng patayin. Wala pong karapatan ang ating pong mga pulis diyan kasi ang kanilang ano po ay hulihin lamang, wala silang karapatan patayin. Ano ba tinatawag natin dito ng mga crimes against humanity? Ito po ay crimes against humanity pagka po ito ay widespread, maramihan, dalawa hanggang marami, at systematic. At yung approach po ay pare-pareho. Pare-pareho po yung approach na namatay, may hawak na baril, nilapitan, binaril kagad na wala pong kalaban-laban. Ganyan po ang nangyari sa migit na 6,000, sabi nga ng ibang human rights, ito po ay maabot po ng 30,000 ang ano dito, ang napatay na hindi po nabigyan ng pagkakataon. At sinasabi roon na sa policy ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, lilinisin ko ang Pilipinas ng mga drug addict. 6 months lang. May higit 100,000 papatay na yan, papatayin ko. Mabubusog ang mga isda sa Manila Bay. Ang policy ko ay kill, kill, kill. Kayo mga pulis, bigyan nyo ng pagkakataon niya, bigyan nyo ng mga pagkakataon niya para lumaban, para ma-justify bakit nyo pinatay. Kasi hindi po basta-basta talaga pumapatay nang walang dahilan. Bigyan nyo ng dahilan. Palabanin ninyo. At ang nangyari nga po, napatay ang mga pinagsususpetsahan. Ngayon po, sa aking pagkakaalam, kahit na po convicted criminal yan, ang isang inano, wala pa po dapat na patayin sila kasi i-afford na sila ng due process. Pangalawa, dapat may mga report. May mga report sa mga bawat namatay. Hindi po yan mga aso o pusa, daga, na pag pinatay mo, ganun na lang. Meron pong mga report yan. Bakit namatay yan? At patunayan nyo, pulis, na yan ay nanlaban. Ngayon mo walang record eh. Kaya po napilitan ang mga kamag-anak ng nabiktima na lumapit na po sa International Criminal Court sa pagkakita nila walang mangyayari sa kanila dito. Meron pang elemento sa International Court of Justice na papasok lamang sila kapag napatunayan nila na hindi na po gumagana ang batas sa ating Pilipinas. Gumagana naman po ang ating hudikatura dito sa Pilipinas. Hindi po natin may tatanggihan. Pero pagdating sa mga AJK, hindi po gumagana. Bakit? Sa dami po ng napatay, wala pong naisampang kaso at walang mga report pa. Pagka napatay isang tao, kailangan may report at pare-pareho ang kanyang pagkakamatay sa kalye, tapos mayroong 38 at walang report, walang krimi. Kailangan kahit po napatay yan, kaya may mga report pa rin yan. Kaya napilitan na po ang ating mga kamag-anak ng biktima na pumunta na po, sabi nila wala na kaming pag-asa rito. Ang sistema rito ng hudikatura sa anggulo ng extrajudicial killing ay hindi na po ma-apply, kaya pinapasa na po namin sa inyo sa ICC na kayo na po ang mag-ano sa amin, kayo na po ang mag-try dito sapagkat wala na po kami. Alam nyo, nakakaawa nga po ang kalagayan ng mga biktima. Bakit? Kasi unang-una nawala sila ng mga kamag-anak. Nagkaroon sila ng trauma. Nakita nila kung paano pinatay yung kanilang ama, ang kanilang asawa, anak. Napakasakit po yan. Pagkatapos,
gusto nila mag-file, hindi nila magawa sapagkat natatakot sila na baka sila balikan ng mga pulis. Kita ninyo, sila namatayan, sila pa natakot. At ang iba po ay nabanyagan sila ng mga pamilya sila ng mga drug addict. At yung iba naman, may mga anak na nag-aaral na masasabihan na ang iyong ama, ang iyong kapatid ay drug addict pala. So nabubuli pa sila. Ang iba naman, nung mangyari nang pinatay ang kanilang kamag-anak, nasa bahay, bigla na lang kinuha, binaril, napapaginipan ho nila yan. Nagkakaroon sila ng trauma. Kaya nakakaawa po mga biktimang ito. Kaya wala na sila ibang sasandigan kundi pumunta po sa International Criminal Court. Mabuti na lamang po meron tayo ditong mga tao na nagtulong sa kanila para magsampol niyan sa International Criminal Court sa katauhan po nila dating Senador Trillanes at iba pa pong mga human rights lawyer. Nagpunta sila, nagsampa at sinabi nila na itong mga extrajudicial killing na ito ay nagsimula pa po noong Mayor pa si dating President Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Kagabi pala nang pinanood ko nga yung initial hearing, ay dun nga sinabi nga na may mga 20 na tao na pinatay, 19 na tao mga pinatay. Yan po ang mga naging biktima noon sa extrajudicial killing na yan. Kaya yun nga po, nakakaawa sila at nangyari sa kanila ang ganoon. Kaya nawabanaag nila ngayon na magkakaroon na po ng liwanag ang kanila ipinaglalaban. Tapos isa pa po ito, may pending na petition sa Korte Suprema na habeas corpus at for the issuance of temporary restraining order o TRO or preliminary mandatory injunction. Pagkakaalam ko baliwala na yan kasi ang purpose po niyan, sabi ng habeas corpus, ilabas ang katawan. Paano nating ilalabas ang katawan? Wala na nga rito yung katawan, nasa Netherlands na. Tapos ang purpose ng temporary restraint, i-restrain mo, wag gawain. Nagawa na ho wala na dapat pigilan Ang ibig sabihin po ng restraining order, pigilan mo. Hindi na nga po natin mangyayari sapagkat wala na tayong pipigilan, nakalipad na nga po, nasa Netherlands na. Ito po ay nasa kustodiya na po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi po o walang kakayahan o kapangyarihan ng ating Korte Suprema para sabihan po ang International Criminal Court na ibalik nyo rin sa Pilipinas. Ang pwede lang nilang magawa is utusan ang pamahalaan na ibalik dito. Pero wala rin pong magagawa. Wala rin pong magagawa ang ating pamahala kasi wala na sa kanilang ututi. Isinabit na nila The mere fact ibinigay nila sa Interpol Winave na po natin ang ating sovereign right. The mere fact na tayo pumirma sa Rome Statute, ibinigay na po natin ang ating karapatan o sovereign right sapagkat na-surrender na po sila. Ang Rome Statute po, ito po ay isang tratado ng International Criminal Court at ng mga bansang
kinaanibaw nito. Sa ngayon po, ito po ay mayroon pong 125 country. So may sa isang halimbawa po, pagka ang isang tao ay nakipagkontrata sa kapwa niya tao, si A ay nakipagkontrata kay B, meron na po silang kontrata, meron na silang obligasyon. Yan po ang tratado natin na yan po ay niratifika ng ating pong Senate, sa Senado po. Kaya batas na po yan. At nagkalagay din po yan sa ating konstitusyon na kung anuman ang ating pinasok sa international body, it becomes a form parts of the law of the land. Ang tinatawag po riyan ay incorporation clause. Tayo po ay mandato igalang ang ating kasunduan na pinasok natin sa pamamagitan ng tratado o treaty sa International Criminal Court. We're mandated na sundin natin yan. Kaya ngayon ho, wala na hong magagawa. Sapagkat lahat ng dapat gawain ay nagawa na. Ang pamahalan po ay sumunod sa batas. Wala po itong nilabag. Sa area po ng jurisdiction at ang pagkatan-over po ng suspect na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan na po ang nangyari ngayon. So, kagabi po, nanood tayo sa proceeding ng International Criminal Court. Nagkaroon pa nga pa ng motion doon, itong tumatayong abogado na dating executive secretary na si Salvador Medialdea at ni Vice President Sara Duterte. Parang nakita ko rin doon sa mga TV footage na si dating presidential spokesman Harry Roque na ang kanilang application kahapon ay i-postpone muna itong tinatawag natin na first stage. Ang first stage po ay tinatawag nating initial appearance. At sabi nila dapat daw na makausap muna nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-uusapan nila anong kanilang gagawing legal strategy. Pero sa nangyari, hindi po sila pinayagan ng trial chamber. At sabi nila, ano pa pag-aaralan nyo? Wala pa naman tayong pag-aaralan sapagkat ang initial stage pa lang ay i-identify pa lang kung ito nga ba yung subject ng arrest warrant, ito ba si Rodrigo Roa Duterte? Yun lamang po, pina-identify niya ang kanyang pagkatao. Kaya tinanong po siya kagabi doon, sabi, sino ka ba? Ano ka ba? Ano ang pagkatao mo? Ano ang pangalan mo? Ano ang kailan ka pinanganak at saan ka pinanganak? Sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan na Rodrigo Roa Duterte. Ang middle name niya ay Roa at ang last name niya or surname niya is Duterte. Na siya ay pinanganak noong March 28, 1945. Kaya magbe-birthday na po ito sa March 28 pala. March 28, magiging 80 years old na to. Ayun, sabi nung presiding judge doon, ano man pag-aaralan ninyo? Wala man kayo pag-aaralan na. Ipipresent lang siya kung sino mo. Sa next stage pa tayo. Sa next stage na tinatawag natin ng confirmations of charges na ito ay magagawa
sa September 23 ng taong ito. Kaya ang tagal pa. Kaya yung mga ebidensya laban kay dating Pangulong Roa Duterte ay ibibigay sa amin, titingnan namin kung merong sapat na batayan upang ipagpatuloy namin ang pag-uusig na ito. Kung tayo po ay makakarating sa tinatawag sa third stage na formal hearing na tayo, na magkakaroon na muna trial ng upper chamber. Titingnan natin, kasi pagka mahinang ebidensya ninyo, ay wala na, hindi natin tutuloyan. Katulad mo dito sa Pilipinas, kapag sa korte, pagka ang inilatag ng prosecution ay mahinang ebidensya, pwedeng hindi na po natin ituloy. Kahit na hindi natin dinggin ang presentasyon ng counter evidence ng kabila. At tinatawag po natin yan isang term po natin yan na nakalimutan ko na po yung pangalan ng salitang yun na very technical, na hindi na natin itutuloy yun sapagkat mahinang ebidensya ninyo. Katulad din doon sa trial, sa trial dito, pagka mahinang ebidensya ng prosecution, hindi na po natin itutuloy. Ngayon, ang question ay, makakapag-bail ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi ang tagal pa ho. Between yesterday, March 14, ang susunod ng hearing ay September 23. As a matter of right, dito rin po sa Pilipinas at sa International Court, ang akusado po ay may karapatan po na mag-apply po ng temporary release. And dito nga po binibigyan natin ng bail. Temporary release yan. It is a matter of right dito sa Pilipinas na pagka umapply at ang magiging kahatulan ay hindi po death penalty o life imprisonment at ang ebidensya ay malakas, i-deny po ang bail. Pero pagka ang chinarge ay hindi po mangangahulugan ng kapagkakabilanggo ng habang buhay at mahinang ebidensya, pwede po makapag-apply yan ng bail, temporary liberty. Ganun din po sa ICC. I-evaluate nila yan. Baka pag pinayagan natin ito si Rodrigo Roa Duterte bumalik ng Pilipinas, baka ito mangharas ng mga testigo, baka hindi na magtuloy dito kasi ang lakas. At ang bagay na magpapatuloy sa ating trial ay depende po sa mga witness, sa kanila pong mga sasabihin at mga papel na ibibigay sa atin. Kaya baka doon po mahirapan kasi ang sasabihin doon kaya nga ako kami nag-file dito dahil sa Pilipinas hindi namin magagawa yan dahil sa impluwensya, kapangyarihan ng dating Pangulo. Kaya baka doon sa anggulong yun ay hindi po maibigay ang karapatan na yun. Kaya pag hindi po naibigay yun, ay mananatili po muna si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. At ang pagkakaiba rin po dito sa ating Pilipinas kapag ka po ang sakdal na nasa hapag pa ng piskalya, tulad ng sinabi ko kanina, pwede nang ito
o hindi sa piskalya o sa husgado, pag nakita ng husgado na mahinang ebidensya, pwede nang ipatigil at pakawalan na kagad ang nasasakdal. Pero dun po yata sa nabasa ko doon sa Rome Statute pag mahina, bibigyan pa ng pagkakataon ng trial chamber ang mga prosecutor na palakasin pa, i-build up pa ang cases. Kaya parang gusto yata talaga nila pagka dinala doon ay talaga ma-prosecute mabuti. Ano ang pwedeng gamitin doon ng mga ebidensya? Napakarami ho. Kasi nung manungkulang Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya, ang policy ko is kill, kill, kill. Patay, patay, patay. Yan ang kanyang policy niya, state policy niya ang pumatay. Kaya't nakikita na po yan doon, ha? At sabi pa niya, kayo mga pulis ko, ako ang mananagot para sa inyo. Sagot ko kayo. Hanggang ngayon, pinaninindigan pa rin niya. Lalo na nang humarap siya sa Senado at sa Quad Committee ng House of Representatives. Sabi niya, ako ang dapat managot. Kaya, yan po mga clipping niyan ay gagamitin po laban sa kanya. Kasi po, madali na po ngayon ang magpresenta ng ebidensya. Kasi may mga video clipping na ho yan Naroroon na mismo, inamin na niya na bigyan niyo ng pagkakataon para lumaban yan, para ma-justify nyo ang killing. Tsaka isa pa, napansin ko rin doon sa Quad Committee na kung saan testigo po si Colonel Garma. Inamin niya na meron po doon na mga tinatawag natin na mga insentibo sa mga pulis na pumatay sapagkat meron sila mga kota. Para ba mga salesman na pagka ganito na benta mo, ito commission mo. Sa kanila pagka ganitong araw, may nakanapatay na ganun, meron kang ganito, matatanggapin mo. Per ulo po yan. Ang nagpatunay po niyan, si Rowena Garma sa Quad Committee. Ito po ay sinumpaang salaysay. At ito po ay kinumpirma pa rin ng isa pang may kinalaman sa pagbabayad na yung dati pong Napolcom commissioner na nag-resign na, si dating Colonel Edelberto Leonardo. Inamin po yan. So, lumalabas talaga, mayroong motivation sila para pumatay kasi may mga may mga reward pagka marami ka napatay, marami kang kikitain. Yun ang nangyayari. Kaya nakikita na po natin talaga may pattern na ang kanilang ginagawa. May pattern na po ang kanilang ginagawa. Kaya mahirapan po na ang dating Pangulo ay makakuha po ng tinatawag ng temporary liberty. Ako nga pala, ang sinasabi ko kanina, pagka sa korte, mahinang ebidensya ng nagpa-prosecute, ito po'y pwedeng i-dismiss sa pamamagitan po ng tinatawag natin motion to quash. Motion to quash po, na hindi na pwede huwag na natin ituloy sapagkat walang kwenta, walang halaga yung kayong prosecution, mga piskal o private prosecutor, walang kwenta ang ninyo. Huwag na nating patagalin pa yan. Ay doon po sa ICC, hindi po ganun. Kung mahina, palakasin nyo pa. Kaya napakahirap po yata. Tsaka kung dito gagawain, ay mahirapan po tayo makakuha ng tabi na hindi may impluwensyahan. Kita nyo talaga. Pag umaattend na lang sa mga committee meeting si dating Pangulo kung paano niya pagsabihin yung mga senadora, mga congressman. So,
nakakapag-exert siya pa ng influence. Mapagano pa siya ng takot, paano yung mga record. Kaya gano'n na nga po ang mangyayari. Mahihirapan na po siya dahil sa pangyayaring ito. Kaya, anyway, matagal-tagal pa naman. Matagal-tagal pa naman ito. Matagal pa siguro paghahanda ito ng kampo ni dating Pangulong Duterte, paghandaan ang mga depensa. Pero pagkakaalam ko, ito ay matatagalan kasi sa dami po ng napatay, maraming kamag-anak ang pupunta po roon sa Hague para mag-testify kung paano pinatay ang kanilang mga kamag-anak na walang kalaban-laban. Lahat po yan ay didinggin niyaan. Didinggin. Kaya nagtataka ko anong depensa rito eh. Ang pagkakaalam ko lang na pwedeng pumatay ang isang pulis kapag tinatawag nating self-defense. Big po ng self-defense na yan, hindi po siya nagbigay ng rason para po magkaroon ng engkwentro. Tsaka ang ginamit niyang baril ay na tama lamang. Sa tingin ko, hindi naman po siya nagipit kasi gagamit ko ng tinatawag ng self-defense pagka ikaw ay nagipit ka na. Nagigipit ho ba naman yung yung pinapasok mo na lang sa bahay na walang kalaban-laban? Na bigla mo na naman babarilin at pagkatapos iiwanan ng baril, karamihan 38 para sabihin na lumaban. Tsaka kung talagang totoo na lumaban yan, may mga record huyaan. Nasaan ang record yan at nasaan yung pagpalagay mo 6,000 baril. Kasi sa paggawa po ng krimen, lahat po ng ebidensya, yan po pinipreserve po natin yan. Para po sa presentation ng evidence. Nasaan po yung mga baril na yan? 38 na yan. Nasabihin ninyo ng laban. Sige, kung ng laban. Anong ebidensya nyo na lumaban yan? Anong ginamit niyang baril? Nasaan yung baril na ginamit niya? Ganun po yan sa presentations of evidence Pakikita nyo na merong gamit itong napatay na to. Nasaan yung nasaan yung 7,000 pati, nasan din yung police report? Pagka po, ang isang kriminal, kahit na pinakagrabe ng kriminal, lumaban na, meron po yung police report. Nasan pong police report? Hanggang ngayon wala po. Wala silang nilalabas na police report. Ilang libo yan. Kaya, palagay ko, mahihirapan mo sila rito. Mayroon pa silang patunayan na balido at ginawa lamang ng pulis ng kanyang tungkulin na siya nalagay ang kanyang buhay sa panganib. Ganyan po tinatawag nating self-defense Bilang pulis, ikaw ay gumamit ng baril dahil ang buhay mo naman ang pwedeng malagay sa panganib. Your life is put into peril dahil sa ginawa po ng iyong aarestuhin. Doon ka lamang gagamit. So, hindi ka pwedeng gumamit pagka ikaw mismo in-approach mo ang isang akusado na hindi mo bibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag basta mo nalang babarilin. Alam naman po ninyo na napakahalaga po ng due process. Mapunta po tayo kung gaano po kahalaga ng due process. Dito na lamang po sa Biblia natin, sa Genesis pa lang, sa kauna-unahan pa lang. Sabi ng ating Panginoon kay Eva at Adan, wag niyong kayo ay narito sa paraiso, napakaganda rito. Gawin niyo lahat ang gusto niyong gawain, pero isa lamang ang ipinagbabawal ko. Wag niyong kainin ng prutas na nasa punong yon. The fruit of knowledge. Huwag niyong kakainin.
kinain. So, ibig sabihin, nagkasala sila. Pero ginawa po ng Panginoon Diyos ay hindi pa po siya kagad nagbigay ng kanyang parusa. Nagtanong pa siya, O Eva, Adan, nasaan kayo? So doon pa lang meron na po tayong due process. Naulit po ito sa kanilang anak. Kung matatanda natin, nasa Genesis din. Nasa magkapatid na si Abel at Cain. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa kanyang selos, dahil mas binigyan ng parangal ng Panginoon Diyos ang regalo ni Abel kaysa kay Cain. Kaya nagselos, ang ginawa ni Cain, pinatay niya. Nung pinatay niya, hinanap siya ng Panginoon. O Cain, nasaan ka? Bakit mo pinatay ang iyong kapatid na si Abel? So makikita po natin, napakahalaga po talaga ng due process. Sinasabi po sa constitutional law na before you strike, bigyan mo muna ng paliwanag. Hindi lahat, kunyari, may nagkwento sa'yo, sinabi sa'yo, ganun, si ganito, ganun, bigla akong ganun. Bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabila kung totoo ba ang sinasabi sa'yo, kinukwento sa'yo. Hindi tayo immediately gagawa, lulundag sa isang conclusion na tama yung kinukwento sa atin. Bibigyan natin ng pagkakataon yung kabila na magpaliwanag kung totoo ba yung akusasyon. Yung po tinatawag natin na due na hindi po naibigay sa mga suspect na mga drug, sabi nila alleged, pero gano'n. Ano pa po yan mga suspect o akusado pa lang, korte po ang magre-render ng desisyon, hindi po pulis, hindi po presidente, hindi po Department of Justice, kundi korte. Ang function po ng korte ay maglabas ng desisyon o ruling kung yung mga ebidensya at kung akusasyon na sinusuportahan po ng mga ebidensya ay may totoo at balido. Yung po, dun po lamang magbabase based on evidence po. Pagka po wala, hindi po based sa evidence, hindi po pwedeng kuro-kuro opinion ng huwes. Meron po palaging pinagbabatayan. Alam niyo sa criminal law, meron tayo tinatawag na quantum of proof of evidence. Pagka sa administrative, substantial evidence. Sa civil law pala, sa substantial evidence, sa administrative is preponderance of evidence. Ang pinakamataas na antas ay sa criminal. Yan tawag natin beyond reasonable doubt. Sa Tagalog, walang duda na ginawa. So imagine natin, nakakita tayo isang sinihan, malaking stage, pag nanonood tayo ng sine, makikita nyo yung bang lona, puting-puti po lahat yan. Yan ang sinasabi nyo, yan ang inaakusa. Dapat puting-puti ang akusasyon. Wala dyan makikita napakaliit na itim. Kahit na napakaliit, yan ang tinatawag po nating beyond reasonable doubt o walang duda. Pag nakakita po ng may maliit na kalit-liitan, papalayain po o i-dismiss ang kaso kasi hindi po ito nagsasatisfy sa quantum of evidence na beyond reasonable doubt. Yan po, napakahigpit po niyan. Ngayon po nga nagkaroon yata ng reforma sa Department of Justice. Kasi, bago tayo magsampa sa husgado ng kaso, ito po muna dadaan dyan sa Fiscal's Office, sa prosecution. Pag-aaralan po nila. Hindi sila basta-basta magpapile ng kaso kasi bago po magkaroon ng kaso, pag-aaralan po muna yan ng piskalya. Kung pwede ito. Basta sa kanila 50% and up, pwede ito. Ngayon po tinaasan na rin nila. Pag sila nag-file ng kaso, kailangan meron reasonable certainty of conviction na pwede siyang mapatawan. Hindi na po pwede baka pwede itong pumasa. Hindi na po ganun. Kailangan sigurado na ito.
Kaya po lalo, sa piskalya po, karamihan po dyan, mga criminal case dyan. Kaya yung quantum of evidence, napakataas po na proof beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalingan po ang ano natin yan. Napakahirap po yan. Kasi sabi nila sa doktrina ng law na mas mabuti pa magpakawala ka na 100 na hindi ka nakakasiguro kaysa magkulong ka na 1 taong na hindi ka pa sigurado. Kaya ganyan po ang hinihingi natin. Kaya sa tingin ko, may hirapan po. I-overcome ng kampo ni Pangulong Duterte ang mga akusasyon sa kanya dahil sa mga kanyang earlier pronouncement which is back up ba yung mga video natin. Alam nyo, masyado nung high-tech ang ating mga gamit ngayon. Naka-video na lahat ngayon. May mga CCTV na tayo. Naka-record na lahat. Kaya sa pag-presentation ng evidence, kukunin po ang mga salita ng mga akusado at yung mga record po. Yan po, mga record po yan, yung kanilang policy. Nakita po yan, makikita natin yan. Yung mga pronouncement po, kill, kill, kill. Yan, kaya sa tingin ko ay may hirapan. Sapagkat hindi po nila alam kung ano po yung mga ebidensya Sa ngayon pa Malalaman lamang po nila yan sa September 23 na kung saan open na po yung second stage which is yung confirmation of charges. Doon pa lang nila malalaman ito pala ang mga charge sa akin. Pero sa ngayon po wala pa. Patuloy pa rin po binibuild up ng prosecution ng ICC. Nagkaroon na sila ng initial noon sa kanilang initial finding na pwedeng makasuhan. At nakita nila pwede, kaya po nag-issue sila ng warrant of arrest. Lalo pa po nilang patitibayan ito. Sa kanila, hawak na nila yung mga ebidensya. Yung kabilang kampo, wala pa silang alam. Hindi pa nila alam paano nila sasagutin. Paano mo sasagutin ang isang bagay na hindi mo pa nakikita? Kaya yun po ang magiging problema po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lamang at sana magkita-kita tayong muli sa Sabado upang talakayin po muna natin ang mga pangyayari dito po sa ating programang Kontrapunto. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warning to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world
through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Here are the following programs. Manibela ng Mas on the Go, hosted by Gaspar Lata. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Ridin Oro. Service, hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kalye, hosted by Radames Jojo Santik. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Pericta, hosted by Freddy Lopez. Pulis Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemrel Palomino. Hosted by Gerald Lata. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito prevented? Ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para sa dito? Itong event na to para po sa ating mga kababaihan sa Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinag Minjares and More Abing. OMG, Usapan Seguridad at Serbisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Transformation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio.
Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Parañaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Parañaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villafuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Parañaque Net Radio Worldwide. Bati ko po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalong-lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!